Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, Attorney Levy Baligod tinanggal na bilang abogado ni pork barrel scam whistleblower Ben Horloy. Kampo ni Janet Lim Napoles muling humirit naman sa korte na magpaopera at ma-hospital arrest sa St. Luke's Global City. Ang explanation daw ni Denver is that napapansin daw kasi niya parang wala ng oras sa kanya si Attorney Levy. Mga mangingisda na inatake ng water cannon ng Chinese Guard sa Panatag Shoal. Handang humarap sa kamera upang ilahad ang kanilang karanasan. Tulong pangkabuhayan sa mga apektadong mangingisda inapela. Hindi na po mawala kasi tapos na naramdaman ko nung nandun po kami sa pangyayari yun kaya Headlines. Paagang pagpapahayag ng kandidatura na ilang politiko para sa 2016 presidential elections walang epekto sa bansa batay sa isang political expert. Siguro part ng strategy yan. Kahit sino naman yung mag-tumbling-tumbling yan, we know that leadership matters. Samantalay, mga Pinoy sa Ukraine pinaiiwas muna na magtungo sa mga lugar na sentro ng gulo. Ang DFA kinumpirmang walang Pinoy na nadamay sa kaguluhan. Balitang pagkalakalan, mall tycoon Henry C. Nauna pa rin pinakamayamang Pinoy batay sa billionaires list ng Forbes magazine. Headlines. At World Bilateral at Investment Agreement ng Estados Unidos sa Russia sinuspende. Buong pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali na po ng Martes, March 4, 2014. Ito ang numero ng RMN News Nationwide. Ako si Buddy Obera. Ako naman si Weng de la Peña. Tayo ay live na live sa DXIC 711 RMN Iligan, Miami 783 RMN Masbate, TWAR 103.9 RMN sa Palawan at sa DXDC 621 RMN Davao. Live tayo international via Ustream, search RMN Manila. Live din tayo sa WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM station sa buong bayan. Kasama kinumpirma ni Justice Secretary Laila de Lima na tinanggal na ni pork barrel scam whistleblower Ben Horloy bilang kanyang abogado si Attorney Levy Baligod. Sa press conference kanina sa Department of Justice, sinabi ni de Lima na nakatanggap siya ng sulat mula kay Louie na nagsasabing inaayawan na niya si Baligod bilang legal counsel ng mga sa kadahilanan daw pong nawawalan na ito ng oras sa kanya. Inihayag din ng kalihim na yung panibago ng grupo na mga abogado si Louie kung saan hindi muna ito pinangalanan. sinulatan na ko pala ni Denver yung kanyang abogado, si Attorney Levy Baligod, na sinasabi na hindi na siya ang kanyang abogado mula kahapon, March 3. So what led to the explanation daw ni Denver is that napapansin daw kasi niya parang wala ng oras sa kanya si Attorney Levy. Hindi naman tinukoy ni de Lima ang mga advokasya na pinagkakabalhan ngayon ni Baligod kaya ito tinanggal bilang abogado ni Louie. Sabila ito sinabi ni de Lima na wala itong magiging epekto sa takbo po ng kaso ni Louie sa pork barrel scam. Kampo ni Janet Napoles ay muling humirit sa korte na magpa-opera at ma-hospital o hospital arrest sa St. Luke's Global City. Sama natin sa Balita Live si Joyce Adra. RMN Report! Yes, naghahain ng panibagong motion ang kampo ni Janet Napoles sa Makati City Regional Trial Court
Branch 150. Nakasaad sa motion ni Napoles ang kahilingan na siya ay mag-undergo o sa ilalim sa medical surgery at hospital confinement sa St. Luke's Hospital sa Global City Taguig. Kaugnay pa rin ito ng ovarian tumor na sinasabing sanhi ng pagdurugo at abdominal pains ni Napoles. Una nang binasura ng hukuman ang kahilingan ni Napoles na makapag-piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Sama mo sa Makati City, Joyce Adra, Tatak RFN. Radyo mo nationwide. Sa kabila po ng trauma na inabot mga kasama, handa ilang mga isda na humarap pa rin sa kamera para isalaysay ang insidente po ng pambubomba sa kanila ng tubig ng Chinese Coast Guard sa may Scarborough Shoal noong January 27. Sa interview ng RMN kay Ramoncito Damos, hindi niya makakalimutan ang hirap na kanilang sinapit ng paulo ng sila ng tubig ng mga Chinese habang nasa Panatag Shoal. Wala rin silang nagawa kundi ang manatili doon na mga oras na yon dahil nasa kalagitnaan sila na hindi magandang lagay ng panahon. Kinaumagahan ay saka na lamang sila umuwi, luhaan at walang nakuhang isda. Tapos po insidente, hindi na rin sila agad naglakas loob na magsumbong sa Philippine Coast Guard dahil sa pangambang lalong sumiklab ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Hindi na po mawala tapos na naramdaman ko nung nandun po kami sa pangyayari yun, kaya gusto ko po yung nandito na lang minsan sa tabi, yung may konting pinagkikitaan, yung pang-araw-araw po namin magpamilya. Sa kabila po ng kanilang sinapit, desidido pa rin ang grupo ni Damos na muli magtungo doon dahil maliban sa yamang dagat at taglay na isla ay nagsisilbi rin daw itong takbuhan sa panahon ng kalamidad. Kaugnay niya na mapila si Damos sa pamahalaan na bigyan sila ng tulong para mapagsimula ng panibagong kabuhayan at hangad din nila na maayos ang problema sa Panatag Shoal para hindi na madamay ang malilit na mga isdang gaya nila. Gusto po namin mangyari yung maisaayos po yung kaguluhan dyan po sa Scarborough Shoal kasi kami pong mga mangingisda ang kwan po nahihirapan po. Si Ramoncito Damos sa interview ng RMN. Wala pang magiging epekto ho sa bansa maagang paglabas ng mga pangalang nais kumandidato sa 2016 elections. Ito ang iginit ni Professor Clarita Carlos, isang political analyst sa interview ng RMN. Ayon kay Carlos, sa mga ganitong balita ay hindi na nakakagulat dahil ito ay bahagi na ng kanilang estratehiya. Gitma ni Carlos, kahit sino naman ay maaaring kumandidato at basta't kakayanin itong mabago ang economic, political at bureaucracy structure ng bansa. Siguro part ng strategy yan. Kahit sino naman yung mag-tumbling-tumbling yan, we know that leadership matters. Pero kung ang economic structure, political structure ay pareho din, ang bureaucracia na 1.2 million ay ganun pa din, mahirap talagang ayusin tong bansa natin. May magiging presidente, magkaroon talaga siya ng boldness and courage na ayusin ang bureaucracia natin. Kasi 1946 pa yung bureaucracy niya. According sa sa pag-aaral ko, ay yan ay nagiging malaking balakid sa pag-unlad ng bansa. Si Professor at samantala ay naniniwala rin si Carlos na hindi kailangang madaliin at pagsabay-sabayin ng Administrasyong Aquino ang sangkaterbang infrastructure projects. Paliwanag ni Carlos, maaari naman itong ituloy ng kahit sinong tao basta't ang mahalagaan niya ay naumpisahan na ng pamahalaan. Unang-una, pera natin ginagastos para din sa infrastruktura ngayon. Pangalawa, maski sinong tao ay pwede namang mag-continue yun. So, yung mga huling kilos nga nila ay talagang siguro bagamat huling-huli na ay mabuting na umpisahan. And I doubt very much kung matatapos yan. Huwag nang madaliin dahil baka alam mo na yung minamadali, baka biglang mag-collapse yan dahil minamadali nyo. Yung semento kailangan hinihintay matuyo. Ika nga metaphorically. Professor Clarita Carlos, isang political analyst sa interview ng RMN. Samantala, pinayuhan ngayon ng Department of Labor and Employment ang mga Pinoy sa bansang Ukraine na iwasan po ang pagpunta sa mga lugar na sentro ng gulo. Sa datos ng Philippine Overseas Employment Administration, mayroon tinatay nasa 175 mga Pilipino nationals na nakabase sa Ukraine noong nakaraang taon. Ayon naman ho kay Labor Secretary Rosalinda Baldos, dapat ay maging kalmado lamang ang mga OFW at iwasang magtungo sa pampublikong lugar kung saan may ginagawang kilos protesta. Kasabay nito, tiniyak ni Baldos na nahigpit silang naipag-ugnaya
sa Department of Foreign Affairs para sa monitoring ng sitwasyon ng mga kababayan natin sa Ukraine. Una na rin inihag ng DFA na wala namang kababayan na saktan o nadamay sa uminit po ngayong political unrest sa nasabing bansa. Ayon kay DFA spokesperson Raul Hernandez, batay sa report mula sa Philippine Honorary Consul, malayo naman sa mga lugar ng protesta at karahasan ang mga kababayan nakabase mismo sa kabisera ng nasabing bansa. Mga doktor kinampihan ng ilang senador laban sa BIR ads. Sama natin sa Balita Live si Grace Mariano. RMN Report. Ipinagtanggol nga ni Senator Aquilino Coco Pimentel III, Francis Chis Escudero at Antonio Sandy Trillanes IV ang mga doktor laban sa paid advertisement ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Ipinapakita kasi sa naturang napatalastas na ang mga doktor ay hindi nagbabayad ng tamang buwis at daig pa daw sila ng mga guro na mas malaki pa yung binabayarang buwis kahit mas maliit ang sweldo. Ang katwiran ni Pimentel, hindi naman tama yung pag-stereotype sa mga doktor bilang mandaraya sa buwis, lalo't hindi naman lahat sila ay kumikita ng milyong piso sa kada taon. Ang punto naman ni Escudero, hindi dapat maka-offend o makasakit ang BIR kahit pa maging agresibo pa ito sa paniningil ng buwis. Inupakan naman ni Trillanes si BIR Commissioner Kim Henares na simula daw ng maupo, hindi naman nakaabot sa target tax collection ng ahensya. Ang sabi pa ni Trillanes, marahil nauubusan na si Henares ng paraan sa pagsingil ng buwis kaya gumagawa na lamang ng mga publicity gimmick ngayon. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Speaker Belmonte hindi pa kukumpiyansa sa suporta ng mga mamabatas sa Chacha. Sama natin sa Balita Live, Conde Batak. RMN Report. Ayaw pa kasi siguro ni House Speaker Sonny Belmonte Jr. na makakakuha din siya ng kaparehong suporta sa Chacha sa oras na matalakay ito sa plenaryo. Ayon kay Belmonte, ang nangyaring botohan sa committee level ay hindi nangangahulugan na kapareho din ito sa mangyayari sa deliberasyon sa plenaryo. Tatrabahuin pa muna niya na makuha ang siguradong boto ng 3/4 ng lahat ng mga kongresista sa kanyang Chacha resolution. Sa botohan sa House Committee on Constitutional Amendments ay sobra-sobra pa sa kinakailangan na bilang ng mayorya ng mga miyembro ng komite ang bumoto kaya ito nakapasa sa first reading. Bibigyan naman ng pagkakataon ang lahat ng mga mambabatas na basahin at pag-aralan muna ang laman ng resolution of both houses number 1 o pag-amyenda sa economic provisions habang naka-Lenten break ang Kongreso mula March 12 hanggang May 5. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo O yung nationwide. Reproductive Health o RH Law. Posibleng desisyonan ng mga maestrado ngayong araw. Sama natin sa Balita Live si Angel Ronquillo. RMN Report. Nagkasala nga sa agenda ng SC ang bangka yung araw ang kontrobersyal na reproductive health law. Inaasang pagdidebatihan ng mga maestrado ng Korte Suprema ang nasabing batas, pero maaari din pagpaliban ng botohan at bigyan pa ng pagkakataon ng mga maestrado na pag-aralan ng RH law. Kung hindi matidesisyonan ngayon ay posibleng ayon sa isang source na ilabas na lamang sa SC Summer Session sa Baguio City ang desisyon. Mag-uumpisa ang Summer Session sa March 30, natatagal naman hanggang April 12. Nabatid niya sa Associate Justice Jose Catral Mendoza ang ponente ng nasabing kaso. Matatanda una na nagpalabas ang Korte Suprema na indefinite status quo ante-order laban sa RH law. Kasama mo sa lungsod, Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN News. Mga kasama, tinanghal pong pinakamayaman pa rin sa Pilipinas ang mall tycoon na si Henry C. At pamilya nito batay sa 2014 Global Billionaires List ng Forbes Magazine. Ito isabala po ng $1.8 billion na pagbagsak ng net worth ni C na nasa $11.4 billion ngayong 2014. Mula sa ika-6 na po at 3 pwesto noong 2013, ika-7 bilyonaryo na sa mundo ngayon taon ang 89-year-old na Pinoy at pamilya nito. Ang anak ni C na si Henry C. Jr. ang chair ng SM Prime, habang ang anak nito si Hans ang group president. Bukod sa pamilya C, pasok din sa billionaires list ng Forbes ang mga Pinoy na sina Lucio Tan, Andrew Tan, Enrique Rason Jr. at John Go Kung Wei. Nauna naman sa listahan ng world's richest people ang Microsoft co-founder na si Bill Gates. RMN News Abroad. Sila lahat, ha? Ganun Pinoy tayo yan, susunod Pinoy. dyan. Ay, abroad na muna ho tayo. Sinuspendiho ng Amerika o Estados Unidos ang nalalapit sana na bilateral at investment engagement nito sa Russia. Unang pinasaringan ni US President Barack Obama ang Russia
na nasa maling panig matapos maglabas ng ultimatum sa Ukrainian military na isuko na ang kanilang dalawang warship na nasa Crimea. Ayon kay Obama, lumabag si Russian President Vladimir Putin sa soberenya ng Ukraine at sa international law. Bunsod ng tumitinding tensyon sa Crimea, umapela na si Pope Francis sa mga world leaders na isulong ang dialogue bilang paraan upang maresolba ang crisis sa Ukraine. Samantala, inihayag naman ng Germany na tinanggap umano ni Russian President Vladimir Putin ang panukalan ni Chancellor Angela Merkel na bumuo ng International Contact Group na layuning mag-facilitate ng dialogue. Nabatid na bukod sa bansang Amerika, inihanda na rin ng Europe ang kanilang economic sanction laban sa Russia dahil sa ginawang Ukraine invasion. Live na live mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 Army News nationwide. Ngayong tanghali ng Martes, March 4, 2014. Pwede nyo panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 12 ng tanghali sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you, Lord. Muli po tayo nagcast sama-sama. Salamat din sa inyong naging panahon sa amin. Kasama niyo po sa serbisyo publiko, ako si Buddy Oberas. At Weng Galapenya. Dito pa rin sa tahanan ang may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. Yan ang RMN. Radyo mo, nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino sa bansa. RMN News Nationwide. Atak alas 12, 17 na. RMN